Hi everyone! Maraming nagtatanong sa akin kung ano daw ba ang differences ng dalawang 6-hole punchers na to. So, nag-post ako ng separate videos nung dalawang ito kung paano ko siya ginamit. And iyan yung itsura nung isa. And then, ito naman yung itsura ng isa. So, let's compare itong dalawang 6-hole punchers natin. So, this one muna tayo. Ito ay 6-hole puncher din siya. Tapos, magaan lang siya. And then, meron siyang guide dito sa isang side. And then, on the other side ay meron siyang kabitan ng keychain. So, pwede itong bitbitin kahit saan. But this one ay medyo magaan siya. So, ibig sabihin, pag nagpa-punch ka talaga ng mass production, lalo na kung halimbawa mga 80 leaves na mga notebook kagaya nito ay medyo matatagalan ka talaga because hindi siya ganun ka-sturdy. Tapos pag nilagay mo siya dyan sa table tapos nag-punch ka, medyo yun nga, hindi siya stable pag nagpa-punch. But still, functional pa rin siya. So ibig sabihin, kung kayo ay nagsisimula sa home-based printing business, so pwede kayong mag-start with this 6-hole puncher. So by the way, parehas lang na Quatrio yung brand ng ating 6-hole puncher. So now, let's proceed with this 6-hole puncher. So ito naman ay meron siyang guide sa magkabilang dulo. So ibig sabihin, pag A5 size yung project ninyo, mas madali siyang butasan kasi meron ka na ding guide sa kabila. So hindi mo na kailangan pang tansyahin, unlike this one na wala siyang guide sa kabilang side niya. Yan. Tapos, ito ay pag pinatong mo siya, sturdy siya kasi medyo mabigat ito kesa dito sa ganitong puncher. So, halimbawa ay nag-start kayo ng inyong home-based printing business tapos mas gusto nyo medyo mabilis yung inyong production, I recommend this one, this 6-hole puncher. But, overall, parehas lang naman sila ng function. Nagpa-punch lang din sila parehas ng 6-hole and makakagawa ka pa rin ng notebook kagaya nito with this 6-hole punchers. So, I hope nakatulong ito dun sa mga nagtatanong no, ng differences ng dalawang ito. So, yan. Thanks everybody. Bye!